Blessed morning to each and every one of us. So, yes, yes, yes. Humid ang panahon. Parang nawala yung lamig, no? Pero, alam po ba ninyo, meron na naman pong bagong usapin ngayon. Hindi ko pinansin ito 2 days ago eh. 2 days ago lang po ha. And then kahapon, nakita ko talagang bombarded na po yung atin pong mga social media, especially pati GMA Network. Meron na rin pong report na parang paiimbestigahan na po ito kay Jeffrey Epstein, no? Epstein. Epstein o Epstein? Jeffrey Epstein, no? Ito po yung kasi alam niyo dun sa kwento po niya, marami po kasi may mga vlogger po kasi gumawa ng mga parang mga hindi totoo tungkol doon, no? Pero may mga sinasabi po talaga na parang may binabalak po talaga ang mga ito na magkaroon ng one world government or something like that, no? At talagang nakakalungkot na talagang ewan ko, pero marami tayong nalalaman. Ang point dito yung marami tayong nalalaman na ginagawa na po behind the scenes dati. Hindi natin alam, mga ordinaryong mamamayan tayo, pero we don't know what is happening behind the elitists, no? Yung mga mayayamang tao. Sabi ko, Lord, mayayaman silang tao pero sila yung gumagawa ng mga kung ano-ano, no? Pero I'm not saying na totoo yun, no? Pero kasi sabi nga nila, pag may usok, merong apoy, no? Kaya something like that. Actually, meron pa pong mga, ito pong nakaka-alarming, kasama po mga Pilipino dahil may mga bata po na nawawala dito sa Pilipinas at ang balita ko, ang kinukuha po nilang mga mag-aalaga doon sa mga batang yon, mga Pilipino rin, something like that. And that is so alarming. Hindi ko po alam kung ano yon, pero rest assured, merong mga kasi may mga pranks po doon na involved, no? Kaya may ilang portion puro na hindi totoo, kaya dapat wag tayong basta-basta naniniwala din po. Alamin natin, nandiyan ang YouTube, nandiyan ang Facebook, nandiyan ang maraming platforms. At naniniwala ko through these platforms, nandun din po ang katotohanan. Nasa YouTube din po ang katotohanan. Kaya lang po, nasa YouTube din yung mga katiwalian o yung mga fake news, no? Kaya mas maganda alamin natin kung ano po yung totoo. Para sa atin din pong pananampalataya, ito po ay buong mundo. Nasa mundo ang mga totoong Kristiyano, nasa mundo rin yung mga fake na Kristiyano. Okay? Yung mga totoong Kristiyano, yung mga naglagak lamang ng tiwala kay Kristo. Yung mga fake na yung mga totoong Kristiyano, sila po yung mga naglagak lang ng faith alone in Christ. Sapat na yung ginawa ni Kristo sa krus para maligtas sila. Yung mga pekeng Kristiyano, sila po yung nag-e-effort, i-please ang Diyos, gagawa ng mabuti, magsisimba lagi, dahil naniniwala sila, pagpapalain sila ng Diyos sa mga ito. Yun po ang mga fake na Kristiyano. Okay, ang totoong Kristiyano, Jesus Christ alone, sapat na po. Okay? His blood alone, na-redeem us, tapos na po. Okay? Hindi ka na mag-e-effort doon. Wala na, di ba? So, mabalik tayo sa topic po natin. 2026, no? 2026, ang dami na pong nangyari. Hindi pa po tapos ang February yan, ha? Kalagitnaan pa lang po tayo noong Pebrero. Pero and yet, ang mga very alarming yung mga naririnig natin mga balita, and it's so unusual sometimes to anong tawag dito? To realize yung mga ganyan na para i-comprehend mo sa isipan mo, parang hindi mag-sunk in sa'yo na totoo ba yun? Ang pinakatanong ko ron, totoo bang kinakain nga nila yung mga bata raw, yung mga tao? Parang hindi ata totoo yun, yung parting yun, no? Parang may involved doon na cannibalism or something, no? Pero yung bagay niya hindi pa napatunayan, kaya sabi ko nga po, don't just believe anything na nakikita po natin dito po sa mga social media po natin, na dapat tignan po natin mabuti yung kung ano po yung ang tawag ito, kung ano po yung lakas nung argumento. Hindi tayo basta-basta, okay, sige, sige, parang feeling mo may katibayan ka na doon sa mga pangyayari. No, wala po, hindi po ganoon, no? At yes, 2026 is in the hands of the Lord. Wala po sa hands natin yan, no? Iwan na lang po natin sa kamay ng Panginoon, sapagkat yun naman po talaga ang dapat natin gawin. Magtiwala lagi sa Panginoon. Umaga pa lang, alam natin, kontrolado na ni Jesus ang lahat. Hindi mo pwedeng sabihin na
you are going to control your life. Dahil hindi mo nga kontrolado. Marami tayong mga plano. Ako, ito po natutunan ko po sa life ngayon, sa buhay. Marami tayong plano, pero ang plano pa rin ng Diyos, ang plano pa rin ni Jesus, ang masusunod sa mga buhay-buhay po natin. Kaya ako, naniniwala po talaga ako ngayon, less planning, give your whole to trust Jesus, of trusting Jesus. Dahil yun ang importante, no? At dito po sa panahon po natin ngayon, naniniwala po ako, itong kapanahon na natin ngayon, ako I believe na ipanganak na po yung Antikristo. I believe inahanda na po siya, no? At pag na-rapture na po tayo, bigla na po siyang lalabas. No, doon pa lang siya makikilala ng mundo. So ngayon, yung Antikristo, wala pa ba sa eksena? Wala pa po. Wala pa tayong pagkakakilanlan kung sino po siya, no? Pero alam nyo, yung AI, nakikita ko po, hindi antichrist yung AI, ano po, gusto kong linawin. Huwag naman kayong bitaw ng salita, Antikristo yung AI, ganun nga. Hindi po. Ang AI po maganda. Gusto ko po yung technology niyan. And I'm thanking the Lord for that. Kaya lang, itong platform na ito ang gagamitin ng Diablo para doon sa kanyang puppet, yung Antikristo. At ito po ay mangyayari po talaga dahil nakahula po yan sa Biblia, no? Sa ngayon po, nakikita lang po natin, nasa gitna pa lang tayo ng February kung ano-ano na po yung mga nagaganap na hindi maganda sa paligid po natin. Parang feeling ko, itong panahon natin na ito, parang feeling ko, itong panahon na hindi nag-exist nung nakaraan mga panahon. Parang itong panahon na ito, sa tingin ko, ay panahon na ngayon lang nararanasan ng mundo. Pero kung alam natin kung saan tayo nakatayo at si Jesucristo lamang po ang ating pinaniniwalaan, siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, alam ko, wala pong dahilan para matakot ang sino man. If the Lord Jesus is your shield and your guidance and your guide Himself, walang dahilan para matakot ka, kaibigan, no? Lagi mong iisipin na ang mundong ito ay lilisanin din po natin. Whether sa rapture, mas maganda sana pag ganon. Ibig sabihin, di ka nadadapuan ng kamatayan, no? Mararapture na po tayong lahat. And that's very wonderful. That's the best na pwedeng maranasan ng isang mananampalataya. Yung palain mo, yung nakahula sa Bible na naabutan mo at hindi ka na namatay, ni-rapture ka na, no? Totoo po ang rapture at yan po ay mangyayari imminently, anytime. Wala nga po nakakaalam kung kailan po yan. Imminent event and certainly mangyayari po. Okay? So ang gusto ko lang pong gawin natin ngayon mga mananampalataya, rest assured in the promises of the Lord Jesus Christ. Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, no? At I suggest, focus on Christ. This is the right time na mag-focus na tayo sa Panginoon. Siya na ang gawin natin prioridad ng buhay natin. Sabi nga po ng Bible, enough na. Tama na doon sa mga ginugol ninyo sa kamunduhan. Tama na kayo dyan. Kayo ay mga anak na ng Diyos. May bago na kayong nature. Hindi na kayo katulad ng mundo. Nasa mundo tayo pero hindi tayo taga dito. We belong to Him. To Him who loved us and gave Himself for us. His name is Jesus. At nakatitiyak tayo, pag ang pagmamahal ni Jesus ay nasa iyo, nakatitiyak ka. Ano man ang marinig mo, naririnig mo, nangyayari sa mundo, ganito ganyan. Hindi ka magugulumihanan at hindi ka matatakot, kaibigan. Dahil alam mo, ang pag-ibig ni Jesucristo ang siyang sandigan mo. Okay? Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button below. Simple lang is mag-subscribe kayo para ang YouTube mismo ang magno-notify sa inyo whenever may mga bago tayong videos dito. At nakatitiyak ka naman kapag ikaw ay nakasubscribe dito, makakatiyak ka na mga marinig mo ay mensahe ng biyaya ng Panginoon. Mamamagnify yung ginawa niya sa krus. Hindi natin imamagnify ang mga works natin sapagkat ang mga works natin ay para lamang maduming basahan sa harapan ni Jesucristo. Tanging si Jesus lang ang malinis, pero lahat ng karumihan natin ginuha niya at ang kanyang kalinisan at perfection ay ibinihis sa atin nang manampalataya tayo sa kanya. Thank you po and God bless sa atin.